sa aking pagtanda. Unawain mo sana ako at pagpasensyahan. Kapag dala ng kalabuan ng mata, ay nakabasag ako ng pinggan o nakatapon ng sabaw sa hapagkainan. Huwag mo sana akong kagagalitan. Maramdamin ang isang matanda. Naaawa ako sa sarili ko sa tuwing sinisigawan mo ko. Kapag mahina na ang tenga ko at hindi ko maintindihan ang sinasabi mo, huwag mo naman sana akong sabihang bingi. Pakiulit na lang ang sinabi mo o pakisulat na lang. Pasensya ka na, anak. Matanda na talaga ako. Kapag mahina na ang tuhod ko, pagsagaan mo sana akong tulungang tumayo. Katulad ng pag-alalay ko sa iyo noong nag-aaral ka pa lamang lumakad. Pagpasensyahan mo sana ako. Kung ako man ay nagiging makulit at paulit-ulit na parang sirang plaka. Basta, pakinggan mo na lang ako. Huwag mo sana akong pagtatawanan o magsasawa ang pakinggan. Natatandaan mo, anak, noong bata ka pa, kapag gusto mo ng lobo, paulit-ulit mo yang sasabihin maghapon. Maghapon kang mangungulit hanggang hindi mo nakukuha ang gusto mo. Pinagtsatsagaan ko ang kakulitan mo. Pagpasensyahan mo na rin sana ang aking amoy. Amoy matanda. Amoy lupa. Huwag pa sana akong piliting maligo. Mahina na ang katawan ko. Madaling pagkasakit kapag nalamigan. Huwag mo sana akong pandirihan. Natatandaan mo noong bata ka pa. Pinagsiyagaan kitang habulin sa ilalim ng kama kapag ayaw mong maligo. Pagpasensyahan mo sana kung madalas ako'y masungit. Dala na marahil ito ng katandaan. Pagtanda mo, maiintindihan mo rin ako. Kapag may konti kang panahon, magkwentuhan naman tayo. Kahit sandali lang. Inip na ako sa bahay. Maghapong nag-iisa. Walang kausap. Alam kong busy ka sa trabaho. Subalit, nais ko malaman mo na sabik na akong makakwentuhan ka. Kahit alam kong hindi ka interesado sa mga kwento ko. Natatandaan mo, anak, nung bata ka pa, pinagtsatsagaan kong pakinggan at intindihin ang pautal-utal mong kwento tungkol sa iyong teddy bear. At kapag dumating ang sandali na ako'y magkakasakit at maratay na sa banig ng karamdaman,
huwag mo sana akong pagsawa ang alagaan. Pagpasensya mo na sana kung ako man ay maihi o madami sa higaan. Pagtsaga mo sana akong alagaan sa mga huling sandali ng aking buhay. Totally, hindi na naman ako magtatagal. Kapag dumating na ang sandali ng aking pagpanaw, hawakan mo sana ang aking kamay at bigyan mo ako ng lakas ng loob na harapin ang kamatayan. At huwag kang mag-alala. Kapag kaharap mo ko na ang Diyos na lumikha, ibubulong ko sa Kanya na pagpalain ka sana dahil naging mapagmahal ka sa iyong ama't ina. Sa iyo, aking tatay. Nais ko po sanang hanggang sa iyong pagtanda. Mata may lumabot, pandinig man ay humina. Ibig ko'y sa tabi mo upang mag-alaga. Tulad ng ginawa mo nung ako ay bata. Kung lumalakas man ang aking boses, gusto ko lamang pong ako'y iyong marinig. Hindi ibig sabihin ako'y nagagalit. Kapag mayroon kang sa akin ay pinauulit. Pasensya na, itay, kapag ikaw minsay aking naiiwan. At kung hindi ako ang palaging sa'yo ay umaalalay. Kailangan ko lang po na ipagpatuloy ang aking hanap buhay. Gaya rin ng laging sa akin ay inyong ipinangangaral na huwag maging tamad at tuwin ay maging masikhay. Patawad po, itay, kung hindi tayo madalas magkakwentuhan. Hindi po dahil yun sa ang kwento mo'y ayaw kong pakinggan. At kailanman po ay hindi kita pinagtatawanan. Kung may sandaling ikaw ay mayroong nakakalimutan. Alam ko kasing dala marahil yun ng iyong katandaan. At hindi ko pa po nakakalimutan na nang ako'y bata, ako'y pinagtiyagaan at iyong tiniis ang lahat ng aking mga kakulitan. At sa paghina ng iyong katawan, nais ko po sanang ika'y mapaglingkuran. Gaya ng ako'y isang paslit pa lang, binibigay mong lahat ang aking kailangan. Sa iyong pagtanda, asahan mo, itay. Sa panalangin ko'y lagi ka pong laman. Na sana ikaw ay laging niyang bantayan. At sana'y humaba pa ang iyong buhay. Sana'y madama mo ang aking pagmamahal. At
at nakasama ka sa walang hanggan. Alam ko po ako'y hindi makakabayad sa pagmamahal mo at iyong paglingap. Ngunit sa may kapal, ang hiling ko sana at ang aking pangarap, ako sa iyo'y laging maging isang mabuting anak. Batid kong ikaw ay magiging masaya kung masusundan ko. Landas mong tinahak at ang paglilingkod na ginagawa mo. At kung ako po'y madalas wala diyan sa tabi mo, gusto ko po kasing magawa kahit kaunti lang ng mga ginawa mo. Sana itay, ako'y patawarin kung minsay matagal na hindi kita kapiling. Hindi ito dahil di ka mahal sa akin. Meron lang po talagang kailangan gawin. Di ko po nais magbingi-bingihan sa mga daing mo at pananambitan. Ang bawat luha mo'y aking ipinagdaramdam. Di ko po ibig na ika'y masaktan. Hiling ko rin po ang iyong pangunawa. Kung nagkukulang ako sa aking paggawa. Ngunit sa may kapal, hiling ko ay awa. Sa bawat sandali, maingatan ka nawa.
ang larawang ukol sa langit. Ayon, pag naging dapat ka sa Diyos, kung yung katawan mo dati, ukol sa lupa, hindi ka naman kasi pwede yung ukol sa lupa, pwede sa Mars. Diba? Alam mo ba yung kanta na yon? Fly me to the moon, and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hands. In other words, darling, kiss me. Di ba merong ganong kanta, no? Pangarap ng tao makarating sa langit, eh. Makarating dun sa mga planeta, makarating sa langit sa piling ng Diyos. Alam mo, ibang katawan ang kailangan natin doon. Hindi pwedeng dali natin doon sa langit itong katawang ito na hindi tatagal doon. Alam mo, pagdating mo doon sa Van Allen radiation belt, patay ka ron. Alam mo, paglabas natin sa mundo, merong radiation belt na tinatawag ang mga siyentipiko na pag ikaw ay dumaan doon, kahit naka-rocket ship ka pa, madidisgrasya ka dahil matindi ang radiation doon. Kapatid. Kaya ibang katawan ang kailangan natin pagdating sa langit. Kaya kung maliligtas ka, papalitan ng Diyos itong katawang ito ng katawang walang kamatayan. So kung ang tao'y namamatay, wag mong isipin, ba't nilalang pa tayo ng Diyos? Mamamatay din lang naman tayo. Ang mamamatay lang yung katawan. Pero meron kang bahagi ng pagkatao na immortal at hindi mamamatay. Kaya nga dapat sumunod tayo sa Diyos, eh. Kasi pagka hindi ka sumunod, nako, yung kaluluwa mo, dadalhin sa impyerno yon. Hindi mamamatay yun, paparusahan yun doon. Kaya kailangan sumunod sa Diyos. Ang hindi pinapaliwanag ng mga ang ating pagkatao mismo, hindi natin alam, kapatid. Tayo, dalawa ang ating essence. Merong panlabas, may pangloob. Pakinggan mo sa 2 Korinto 4:16. Kaya nga, hindi kami nanghihimagod. Bagamat ang aming taong labas ay pahina, ngunit ang aming taong loob ay lumalakas sa araw-araw. Sabi ni San Pablo, ang aming pagkataong labas, pahina, ang aming pagkataong loob, lumalakas araw-araw. So, mayroong pagkataong loob, may pagkataong labas. Ano? Yung pagkataong labas, yan yung katawan, yung nasusugatan, nasasaktan, at bandang huli nga, mamamatay. Pero meron tayong pagkataong loob na hindi nawawala yun, hindi namamatay yun. O sa unang Pedro 3:4, kapatid na Luz, Kundi ang taong nakatago sa puso na may damit na walang kasiraan ng espiritong maamo at payapa na may malaking halaga sa paningin ng Diyos. meron pala tayong pagkataong nakatago sa puso, ang sabi ng kasulatan, kapatid. The inner man at the heart, ang sabi sa English, but let it be the hidden man of the heart. So, alam mo, yung tanong na yon, kaya mo lang na itatanong, hindi kasi naituro sa atin ng mga na sa ating pagkatao, dalawa yan. Isang katawang laman, pero isang katawang espiritual. Pagka tayo naligtas at naging dapat sa Diyos, papalitan niyang laman ng isang katawang bagay sa langit. Kasi yung laman at dugo, hindi makakarating sa langit yun, hindi bagay sa langit yun eh. Basahin natin ang unang Korinto 15:50. Sinasabi ko nga ito, mga kapatid, na ang laman at ang dugo ay hindi makapagmamana ng kaharian ng Diyos, ni ang kasiraan ay magmamana ng walang kasiraan. Kaya alam mo, kailangan kapatid, maintindihan natin yun na ang ating pagkatao, meron tayong bahagi na laman at dugo, pero hindi makakapasok sa langit yan, hindi magmamana ng kaharian ng Diyos yan. Kaya pagka ikaw maliligtas, papalitan yan Para bang, kumbaga sa damit, pagka ikaw maliligo sa dagat, huwag kang mag-i-evening gown. Baka malunod ka. Pag maliligo ka sa dagat, dun sa sitwasyon na yun, ang kailangan mong damit, siguro, ay swimming suit ang tawag doon. Na hindi ka malulunod, hindi masyadong mabigat. Pero pag ikaw naman aattend ng party, isang formal na
pagtitipon, siguro naka-evening gown ka. So, meron tayong sinusuot sa tamang pagkakataon. Ganon din sa ating buhay. Sa buhay sa mundo, ang kailangan natin yung katawang laman na yan, kapatid. Pero kung maliligtas tayo, meron tayong ibang klase ng katawang kailangan. Papalitan niya ng ibang katawan namang ukol sa langit. Sana naintindihan mo, kapatid, ang sagot ko.